Ngayong gabi ay tutuklasin natin ang lihim ng isang abandonadong bahay na binansagan ng mga taga rito na bahay na tumbok. Sinuro yung mga picture ng dating mga nakatira dito. Dito daw natagpuan yung isa sa mga binawian ng buhay dito. Ang bahay na tumbok ay isang bahay na nasa dulo ng kalsada o intersection kung saan tuwirang tumatama o nakaharap ang kalsada sa mismong harapan ng bahay. Sa tradisyon na paniniwala ng maraming Pilipino at sa ilang kultura sa Asya, ito ay tinuturing na malas o hindi magandang pwesto sa feng shui. Sa sinaunang feng shui, ang bahay na nasa harap ng daang diretso o intersection ay tinuturing na malas dahil sa sinasabi na ito ay dinaraanan ng sachi o killing energy. Isang mabilis at agresibong enerhiya na maaring magdulot ng disgrasya, sakit o hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Ang enerhiyang ito ay hindi dumadaloy ng maayos at nagdadala ng tensyon o kasawian sa mga nakatira. Palubog na ang araw nung bumiyahe kami papunta sa aming lokasyon. Kailangan namin bumiyahe ng 2 oras para makarating sa aming pupuntahan. At pagdating dito ay napanayam namin ang mahigit 10 taon na caretaker sa bahay na ito. Ilang taon na po kayong caretaker dito? 10 years na. Ay, mag-11 years. Ano pong history ng bahay na po? Ba't po siya na-abandonado? Na-abandon na siya gawa ng siguro kung ano yung mga problema sa pamilya nila, kung anong problema dito sa lugar nila, kaya na-abandon na, iniwan nila. May time na naglilinis ako dyan sa loob. Ako lang talaga mag-isa, ako ang naglilinis, ako ang nakakaramdam, ako ang nararamdaman ko na parang meron sa likod ko na kilabot talaga yung aking mga balahibo. Tapos may time na maririnig ko dyan sa loob. Wala man tugtog natugtog siya. Ang lakas niya, ang lakas ng tugtog. Ako naman, hahanapin ko talaga yan kung saan yung nagtutugtog na yun. Wala naman. Paglipat ko naman sa ibang kwarto, yan na naman. Natugtog na naman siya. Yung pala, nung mabalitaan ko naman dyan sa labas, mahilig daw pala yung may-ari dito magpatugtog. Tapos sa madaling araw, naririnig namin, talagang sirit ng nagdidilig talaga. Didilig ng halaman. Kasi puro halaman dyan sa na yan Maraming halaman dyan Kada matay na, ganun ang nangyayari dito. Hindi na kami pinupunta. Ha? Pang ilang may-ari na? Pangalawa. Yung unang-una naman, yun ang nagpakamatay. Kasi doon, dahil nga doon sa sekretarya na kinalantari ang sekretarya. Doon sumama, ito naman si lalaki din na na stroke. Naabutan pa namin dito Nabutan pa namin, stroke na siya. Si babae pero andyan pa. Andyan pa, nagpupunta pa dito. Hinahabol yung bahay para sa anak niyang 2. Yung may-ari, ganito. Pero itong bahay na to, marami na nitong bibilihin. Hindi naman siya nabibili. Gawa ng, siguro, sa sitwasyon ng tayo ng bahay. Maraming nagsasabi na malas. So nandito na tayo ngayon sa loob ng bahay. Tignan natin yung mga mapupuntahan dito. Pagpasok ko dito ay ang bumungad kagad sa akin ay ang kanilang living room area. Kung mapapansin nyo, yung mga poste dito, maganda siya. Para siyang American style. Puro na rin agi yung mga dingding. At habang naglalakad ay nakita ko naman ang bodega sa ilalim ng hagdan dito. Medyo nakakalito lang yung ibang kwarto.
May butas dito. Ano kaya to? Ito siguro yung pinaka bodega dito sa ilalim ng hagdan. Halos bagsak na at iba na rin ang mga kisame dito. Halos giba-giba na rin yung kisame nila. Bagsak na talaga yung mga plywood. Hinayaan na lang din ang mga antigong gamit na nakakalat sa bahay na ito. Makikita nyo yung isa sa mga parador dito na sa labas. Latang luma na talaga siya. Maya-maya pa ay nakita ko naman ang isang daan patungo sa kanyang bar counter at kitchen area. So okay pa yung ibang mga lagayan ng mga plato. Halos giba na at bagsak na rin ang ibang aparador dito. Pero halatang niluma na siya ng panahon Nagkalat na rin ang mga iba't ibang kahoy na ginamit sa kanilang mga pintuan. Siguro yung mga dati nilang pintuan. Check natin yung ibang parte dito sa bahay. Sa parteng ito ay nakita ko naman ang isa pa nilang kitchen area. Halos sira na rin ang mga ibang gamit dito at bagsak ng mga kahoy. Medyo nakakaligaw lang dito. Kasi daming kwarto. Ito naman, hindi ko alam kung anong parte ito Kaso yung mga gamit dito, halos wasak-wasak na rin. Sa tabi naman ng kusina ay may nakita akong isang maliit na banyo. Halos okay pa ang mga tiles na ito. Okay pa yung CR nila. Kaso puro na rin agyo na nandito ngayon. Sa tabi naman nito ay natagpuan ko ang kanilang maid's room. Ito may kwartong maliit Siguro ito yung dating maid's room nila. Kung mapapansin nyo, puro na rin agyo yung mga dingding. Merong maliit na cabinet dito. Lumabas na ulit ako para i-check naman ang ibang parte ng bahay. At nakita ko naman ang isang pintuan dito na patungo sa labas. Halos puno na rin ito ng mga damo. Ito pala yung isang pintuan papunta doon sa labas. Kaso puro na damo-damoy dito. Habang naglalakad ay nakita ko naman ang kanilang maliit na storage area. Ito siguro yung isa sa mga storage room nila dati. Halos giba-giba na rin ito at sira-sira ng mga kahoy. Kasi mga kahoy dito, sira-sira na din. Maya-maya pa ay nakita ko naman ang isang banyo sa ilalim ng hagdan. Kakaiba ito dahil sa kanyang hugis. So ito guys, may isang CR dito na nasa ilalim ng hagdan. Medyo kakaiba tong CR na to kasi pa-oval siya. Habang nagdilibot ay nakita ko naman ang isang kwartong ito. May mga natira pang gamit dito na halos niluma na rin. Ito yung mga lagayan ng mga CD dati. Siguro may TV to dati dito. Siguro isa to sa mga kwarto ng mga anak ko may-ari nito. Halos giba na rin ang mga kisame ng kwartong ito. Sa mga kisame, nakita nyo na talaga yung pinaka-beam ng bahay. Bagsak na yung mga kisame. Sa oras na ito, lumabas na ulit ako para i-check pa ang iba pang parte ng bahay. Medyo nakakalito lang yung mga kwarto nila. Kasi para siyang paikot. Tapos tagusan yung mga ibang pintuan patungo dun sa mga ibang kwarto. So check naman natin yung mga kwarto dito sa taas. At pag-akyat ko sa hagdan, ito naman ang aking mga nakita. Meron pang isang chandelier dito. Halatang mamahalin yung chandelier nila. Kung makikita nyo, pati yung kisame dito sa may hagdan. Parang bakal, gawa siya sa bakal. Pagdating ko sa taas, ay pinasok ko muna ang isang kwarto na ito. Halos okay pang itsura ng kwarto na ito. Tsaka yung mga bintana nila, halatang mamahalin. Para siyang tinted glass. May crack na. Siguro binato to dati. Ito rin yung ibang bintana nila. Para siyang sliding pero pataas siya. Sinubukan ko rin buksan ang isang pintuan dito. Kaso lang, ito ay sarado. Sa loob ng kwartong ito ay natagpuan kong isang banyo na halos mukha pang bago. Makikita nyo guys, meron siyang sariling bathtub sa loob. Parang kasing laki ng kwarto ng CR nila. Kasi yung mga tiles, mukha pa siyang bago. Habang naglilibot ako sa banyong ito, ay bigla akong naalala ang mga kunento ng caretaker tungkol sa bahay na ito.
So dito pala sa bathtub na to, dito daw natagpuan yung isa sa mga binawian ng buhay dito. Sa oras na ito ay pinasok ko naman ang isa pang kwarto sa palapag na ito. Ito naman, iba yung kulay ng kwarto. Pero ang lawak ng kwarto na to, ang laki. Hindi ko alam kung ito ba yung master bedroom. Pero wala kasi siyang bathtub. At sa kwartong ito ay nakita ko naman ang lumang lagayan ng TV nila. Hindi ko sure kung cabinet ba to o lagayan siya ng TV dati. Medyo okay pa yung mga kahoy. Kaso yung ibang parte dito, sira-sira na. Dito medyo okay pa yung kwarto na to. Tapos meron siyang sariling veranda. Ito yung pinaka-veranda niya. Habang naglilibot ay nakita ko naman ang maliit na banyo ng kwartong ito. Meron din isang CR dito. Halos okay pa yung mga tiles dito. Lumabas na ulit ako sa kwartong ito at pinuntahan ko naman ang huling kwarto sa palapag na ito. Ito yung huling kwarto dito sa taas, guys. Ito, kulay dilaw naman siya. Pero ang laki rin ng kwarto. Ang lalaki ng kwarto dito sa taas. Ito naman, yung sariling siyang walk-in closet. Halos mukha pang bago ang banyo sa kwartong ito. At pagpasok ko sa walk-in closet nila, ay nakita ko naman ang mga nagkalat na litrato sa sahig dito. Ito siguro yung mga picture ng dating mga nakatira dito. Lumabas na ulit ako para i-check naman ang kabuuhan ng kwartong ito. Itong kwartong to, kulay dilaw naman siya kanina doon. So unang pinasok natin, kulay berde. Tapos yung pangalawa naman, kulay asul naman. Pero ang lalaki ng kwarto dito sa taas. Sa mga oras na ito ay naglatag na kami ng aming kagamitan upang gamitin na sa aming investigasyon. At ang una kong tinanong ay kung mayroon bang nagpaparamdam sa lugar na ito. At ito naman ang sagot nila sa amin. Meron po bang nagpaparamdam dito? Nandito ba yung kaluluwang ng babae na nagpakamatay? Edna? May pangalan na binanggit na Edna sa spirit talker na hawak ni SCP. Kaya sinubukan ko na rin itanong kung siya ba si Edna. Ikaw ba si Edna? At maya-maya pa ay sumagot naman ito sa aming EMF meter. Gago, pumipitik yung EMF, oh. Kita mo? Pwede ka bang lumapit sa amin? Gago yung blisera. Oo, sumayaman to, eh, no? Are you speaking? Tinanong kung pwede ba sila lumapit sa mga devices namin. At ito naman ang sagot nila sa spirit box namin. Pwede ka pa bang lumapit dito sa aparato nilapag namin? Watch out? Gago, watch out daw, gago. Pwede ka bang lumapit sa amin? Sa mga oras na ito ay tinanong namin kung siya ba yung sekretary na nagpakamatay sa lugar na ito. At ito naman ang response nila sa aming EMF. Pwede mo pa bang lapitan yan? Sige po, sinasama po namin kayo. Ayun lang. Lapitan mo pa yung EMF. Pwede mo bang paabutin ng gampula? Baba ka. Mahina yung energy. Kumuha ka ng energy dito sa amin. Kumuha ka ng mga energy sa mga batteries namin. Sa mga oras na ito ay nilipat ko ng anggulo ang aming camera para malinaw ang pagka-record namin sa mga response nila sa aming EMF. At habang ine-edit kong video at inaayos ko ang kamerang ito, ay may narinig naman ako na boses na parang bumulong sa aking audio. Pakinggan niyong mabuti. Sige po, lapit lang po kayo dito. Kung yun ang pangalan mo, pwede mo malaman na. Sige po, lapit pa po kayo dito. Ilan kayo dito? Ilan po kayo? Pag isa po, pailawin niyo po ng isa. Bumitaw.
Phone? Opo, gumagamit po kami ng telepono ngayon. Pwede mo bang lapitan yung mga iba pang aparato na nilapag namin? Paano na siya, oh? Kumuha ka pa ng energy dito sa amin. We need energy. Oh my God, inilabutan ako. Ha? We need energy. Gago. Kailangan niyo pa ng energy para po mapagalaw yung mga equipment. Yes? Yes daw. Yes. Okay, kuha lang po kayo sa mga device namin, sa mga battery, Ayun na, ayun na. mga equipment namin. Inilabutan ako. Nagtanong ako kung kaya pa nila lapitan ang EMF namin at palakasin ang ilaw hanggang kulay dilaw. At ito naman ang response nila sa amin. Umiilaw, oh. Sige pa, pailawin mo pa hanggang dilaw. Sige. Lumapit ka pa. Sige pa. Pailawin mo hanggang kulay dilaw. Sige, lapitan mo pa siya. Oo. Ayan na. Thank you kung sino ka man. Habang nag-aantay kami ng response mula sa aming mga devices, ay bigla namang may nagsalita sa aming spirit box. I-push? Parang alam na nila kung saan kami nakapwesto sa bahay na ito. Habang nagtatanong kami sa mga oras na ito, ay mas lalo silang lumalapit sa aming EMF at sumasagot na rin sila sa aming spirit box. Sige pa, pailawin pa siya hanggang kulay pula. Kaya mo ba? Kung gusto mo makita mo sa taas, pailawin mo hanggang kulay pula. Help me. Parang ganun eh. Thank you. Thank you, diba? Sa mga oras na ito ay wala na kaming nakuha mga response mula sa aming mga devices. Kaya naisipan na namin ihinto ang aming investigasyon.